Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Lalo na sa ating mga senior citizens na nagtatamasa ng kanilang pensyon. Narinig niyo na ba ang magandang balita? Ang AREA at SIS ay nagpatupad na ng bagong pagtaas sa mga pensyon ng ating mga retirado. Napakahalaga ng impormasyong ito dahil direktang makakaapekto ito sa buwan ng kita at kalidad ng pamumuhay ng ating mga lolo at lola. Sa video na ito, detalyadong tatalakayin natin ang lahat ng dapat ninyong malaman tungkol sa bagong sistema ng pensyon. Kung paano ito makakabenepisyo sa inyo at ang mga hakbang na dapat ninyong gawin para masiguro na makukuha ninyo ang nararapat na halaga. Alam kong marami sa inyo ang naghihintay ng ganitong impormasyon dahil talagang makakatulong ito sa inyong pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa panahon ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka sa channel na ito, welcome po. Para sa mga regular na nanonood, salamat sa patuloy na pagtangkilig. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang din sa impormasyong ito. Dahil sa mundong puno ng financial uncertainty, ang kaalaman ay tunay na kapangyarihan. Tara na at pag-usapan natin ang inyong kinabukasan. Noong unang panahon, ang pagre-retiro ay isa sa mga pinaka-inaasam na yugto ng buhay. Pagkatapos ng ilang dekada ng pagtatrabaho, ang ating mga senior citizens ay inaasahang magkaroon ng mapayapang pagre-retiro na walang alalahanin sa pananalapati. Subalit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay, ang katotohanan ay naging iba. Maraming mga senior citizens ang nahihirapan at nangangailangan ng dagdag na suporta mula sa pamahalaan at mga ahensya tulad ng YAYA at SIS. Kaya naman sa panimulan ng taong 2025, isang makasaysayang desisyon ang ginawa. Ang Social Security System, ELAS at Government Service Insurance System ay nagpatupad ng isang malaking pagtaas sa mga pensyon na ibinibigay sa mga retirado. Ito ang unang malaking pagtaas sa loob ng halos 5 taon at isa itong positibong hakbang tungo sa pagbibigay ng mas matatag na suportang pinansyal sa ating mga nakatatanda. Ang tanong ng marami, magkano ba talaga ang itinaas? Para sa mga pensyado ng SS, ang pagtaas ay umaabot sa 0% hanggang 15%. Depende sa kategorya ng inyong kontribusyon at tagal ng inyong pagbabayad bilang miyembro. Halimbawa, kung ang inyong kasalukuyang pensyon ay 5,000 kada buwan, maaaring tumaas ito ng FEMA hanggang 75 at 50. Isipin nyo na lang kung gaano kalaking tulong ito sa inyong buwan ng budget. Sa kabilang banda, ang mga pensyado naman ng GESE ay makatatanggap ng pagtaas na umaabot sa hanggang bagamt. Medyo mas mababa ito kumpara sa RES. Ito ay dahil sa mas mataas na basilina ng pensyon na natatanggap ng mga dating empleyado ng gobyerno. Subalit kahit na ang portaas ay malaking bagay na para sa ating mga senior citizens na nakaasa sa kanilang buwan ng pensyon. Ngunit hindi lamang sa halaga ng pensyon nagkaroon ng pagbabago. Ang administrasyon ng SAA at JIS ay nagpatupad din ng mga bagong sistema para gawing mas madali at aksesible ang proseso ng pagkuha ng pensyon. Halimbawa, mula sa dating quarterly na pagbibigay ng pensyon, ginawa na itong monthly para makatulong sa mas mabuting pangangasiwa ng pera ng mga pensyono. Bukod dito, mas marami na ring options para sa pagkuha ng pensyon tulad ng direct bank deposits, mobile banking at kahit na door-to-door delivery para sa mga senior citizens na may limitadong mobility. Ang mga pagbabagong ito ay hindi nangyari ng basta-basta. Ito ay resulta ng maraming taon ang pakikipaglaban ng mga advocacy groups para sa karapatan ng mga senior citizens. Ang mga organisasyong ito kasama ang ilang mambabatas na nagmamalasakit sa kapakanan ng mga nakatatanda ay patuloy na nagtutulak para sa mas makatarungang sistema ng pensyon sa Pilipinas. Subalit bagamat maganda ang mga balitang ito, may ilang bagay pa rin na dapat nating isaalang-alang. Una, ang pagtaas ng pension ay hindi automatic. May mga specific requirements at proseso na dapat sundin para makuha ang inyong adjusted na halaga. Kailangan niyong i-verify ang inyong status bilang pensyado at siguraduhing updated ang lahat ng inyong personal information sa sistema ng ISAYA o SIS.
Para sa mga miyembro ng ES, mahalaga na regular na nakapagbigay kayo ng kontribusyon sa loob ng hindi bababa sa 120 buwan o 10 taon. Kung mas mahaba ang inyong kontribusyon, mas malaki rin ang magiging pensyon ninyo. Para naman sa mga miyembro ng GC, ang minimum na requirement ay 15 taon ng serbisyo sa gobyerno. Subalit may mga karagdagang benepisyo kung mas mahaba ang inyong serbisyo. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang pagtaas ng pensyon ay may kaakibat na inflation adjustment. Ibig sabihin, ang halaga ng pagtaas ay ikinalkula batay sa kasalukuyang inflation rate ng bansa. Kung patuloy na tataas ang presyo ng mga bilihin, maaaring mag-adjust ulit ang pamahalaan ng halaga ng pensyon sa susunod na mga taon. Gayunpaman, dapat nating tanggapin na kahit may pagtaas ang pensyon para sa karamihan ng mga Pilipino ay hindi pa rin sapat para matugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya naman, mahalagang magkaroon din ng supplementary sources of income or savings. Ito ay makakatulong upang magkaroon kayo ng financial caution sa panahon ng emergency o biglaang pangangailangan. May mga programa rin ang pamahalaan na naglalayong tulungan ang mga senior citizens bukod pa sa kanilang pensyon. Halimbawa, ang Senior Citizens Act o Republic Act, SINA at CAP nagbibigay ng 20% discount sa mga presyo ng gamot pagkain, sa mga restaurant transportation fares, at iba pang essential services. Mayroon ding mga libreng medical checkups at treatments na available sa mga pampublikong hospital at health centers. Bukod dito may mga lokal na pamahalaan na may sariling mga programa para sa kanilang mga senior citizens. Sa ilang syudad at munisipalidad, may mga libreng grocery items, cash allowances, at kahit na birthday gifts para sa mga nakatatandang residente. Kaya mahalagang maging updated din kayo sa mga local initiatives na maaaring makatulong sa inyo. Ngayon tingnan naman natin kung paano ninyo masisiguro na makukuha ninyo ang tamang halaga ng pensyon. Una, siguraduhing updated ang inyong contact information sa RASIS. Kung nagpalit kayo ng address o numero ng telepono, i-update nyo agad ito para hindi magkaroon ng problema sa komunikasyon. Pangalawa, regular na tingnan ang inyong pension statement. Para sa mga RAL pensioners, maaari ninyong gawin ito online sa pamamagitan ng website o mobile app. Para naman sa mga members, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na office o gamitin ang kanilang Exismo portal. Sa pamamagitan nito, masisiguro ninyong tama ang halaga ng pensyon na natatanggap ninyo. Pangatlo, kung may nakikita kayong discrepancy o problema sa inyong pensyon, huwag mag-atubiling kontakin agad. Ang IASIS, may mga dedicated hotlines at customer service channels sila para tugunan ang mga katanungan at reklamo ng mga pensyono. Tandaan, mas mainam na agawin agad ang anumang problema kaysa hayaan itong lumaki pa. Pang-apat, kung qualified kayo para sa additional benefits tulad ng funeral benefits or survivorship benefits para sa inyong asawa o mga dependent, siguraduhin, alam ninyo ang proseso kung paano i-claim ang mga ito. Maraming pensyonado ang hindi nagke-claim ng mga additional benefits na ito dahil sa kakulangan ng impormasyon. Panglima, iwasan ang mga scammers na nagpapanggap na empleyado ng ICISIS. Tandaan, ang lehitimong empleyado ng mga ahensyang ito ay hindi hihilingin ang inyong personal information o password sa telepono o sa social media. Kung may nagko-contact sa inyo at hinihiling ang ganitong impormasyon, mag-ingat at i-verify muna kung lehitimo nga sila. Marami sa ating mga kababayang senior citizens ang nahihirapan din sa paggamit ng technology para ma-access ang kanilang pension information o para gumawa ng online transactions. Kung isa kayo sa kanila, huwag mag-alala. Ang ATIS ay may mga service center sa buong bansa kung saan maaari kayong pumunta para sa face-to-face assistance. Maaari rin kayong humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo para sa mga online transactions. Bukod sa mga serbisyong ito, ang SA ATIS ay nagpapatupad din ng mga financial literacy programs para sa kanilang mga miyembro, lalo na para sa mga malapit ng magretiro. Ang mga programang ito ay naglalayong turuan ang mga tao kung paano pinakamainam na gamitin ang kanilang pension at iba pang retirement benefits. Kung interesado kayo,
Maaari kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na branch para sa schedule ng mga ganitong programa. Ngayon, isa pang mahalagang aspeto ng pension system sa Pilipinas ay ang posibilidad ng early retirement. Para sa mga miyembro ng SS, maaari kayong mag-apply para sa early retirement kapag umabot na kayo sa edad na 8 na po imbes na maghintay pa ng 6. 5. Ano siyang regular retirement age? Gayunpaman, tandaan na kung magdedesisyon kayong mag-early retirement, mas mababa ang magiging pension nyo kumpara kung maghihintay kayo ng regular retirement age. Para naman sa mga miyembro ng GS, ang optional retirement ay available sa edad na 6 na o pagkatapos ng 5 taon ng serbisyo. Subalit para sa maximum benefits, inirerekomenda na maghintay hanggang sa compulsory retirement age na 65 o pagkatapos ng lataon ng serbisyo. May mga karagdagang benepisyo rin ang mga pensyado bukod sa buwan ng pensyon. Halimbawa, ang AYA ay nagbibigay ng 13V month pension tuwing Disyembre, habang ang GES-N